Hindi pa nakakapagdesisyon ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa pagdinig kahapon para sa iling na 1 peso provisional fare increase para sa mga pampasaherong traditional at modern jeepney sa bansa. Kaya naman umaapil ang grupong Pasang Mazda, Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO at Alliance of Transport Operators, Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na maibalik ang pangtawid pasada program. Sa kanila kasing komputasyon, nasa 250 to 300 pesos na nawawalang kita sa mga jeepney driver dahil sa oil price hike. Dahil dyan, kumikita kami ng 50 centavos per kilometer run. So yun ay isang tulong napakalaki sa amin. Subalit, tapos na po ang service contracting 5. Hindi ko alam kung may budget pa para ipagkalob sa aming hanayan. Kung mayroon man yan, wala ko tayong magiging problema. Palagay ko, yan, sapat na yan. Hindi na kami hihirit ng 1 peso para lamang makatulong din tayo sa ating mananakay. Isa pa sa hiling ng grupo ay may paliwanag sa kanila ang dahilan ng mga oil company sa nagiging paggalaw sa presyo ng oil products. Dapat ipaliwanag ng mga oil company sa amin ito dahil unang-una, ang baba-baba mo makukuha. Pag nagtaas, bigla mong itataas. Dito bunlugaw ka. Ang laki-laki ng kinikita nila. Parang kaming transport, parang ginagawa na lang kaming laruan eh. Yun ang windfall profit. Na dapat yung buffer stock na yan, ubusin muna bago nila itaas ang kanilang presyo. Samantala, ayon naman sa National Confederation of Transport Workers Union, dapat ay otomatiko nang magpatupad ang LTFRB ng taas pasahe base na rin sa magiging paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya matagal na namin talagang inaano yan na sinusulong na magkaroon talaga ng pamamaraan na automatic na dapat, hindi na dapat nag-apply. Pinag-aaralan na dapat ng LTFRB na merong na pagtumaas ng 55 o 57, 58, gano'n, meron ng kung kailan talaga magtataas ng talaga. Kasi ang hirap din yan, kasi magpapal ang mga kasama natin, tapos aabutan na naman ng pagbaba. Tapos tataas na naman. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.